re-electionist Senador Bato de la Rosa gagamitin ang tokang style sa pangangampanya. Ibinahagi ni re-electionist Senador Bato de la Rosa ang estilo ng pangangampanya na gagamitin niya ngayong eleksyon. At ito ay batay sa dating tokhang style na ipinakilala noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ayon kay de la Rosa, magsasagawa siya ng house-to-house campaign na katulad ng operasyon ng tokhang laban sa ilegal na droga. Inilahad ng senador ang kanyang plano sa simula ng campaign period noong Martes, kung saan sinabi niyang magiging aktibo siya sa pagpunta sa mga bahay ng mga tao upang personal na makipag-usap sa kanila at manghikayat ng kanilang suporta. Ayon kay de la Rosa, sanay na siya sa tokhang operations kaya't hindi magiging mahirap para sa kanya ang mag-door-to-door campaign. Kung pwede mag-house-to-house, kung pwede magbahay-bahay, sanay naman tayo sa tokhang, di ba? Binabahay-bahay natin yung bahay, kinakatok natin, di ba? So pwede ring gawin yun, ani de la Rosa sa kanyang pahayag. Ang tokhang o toktekhangyo, ayon sa senador, ay isang estilo kung saan tatawagin ang mga tao sa kanilang mga tahanan upang magbigay ng personal na mensahe at hihilingin ang kanilang suporta sa halalan. Binanggit pa ng senador na ang tokhang ay isang uri ng kampanya na hindi lamang nakatutok sa pagboto kundi pati na rin sa pagpapakita ng respeto sa mga tao. Tokhang talaga, toktekhangyo. Knock and plead. Katukin mo yung pintuan ng bahay. Pag open, kung smiling, you plead, pwede ba ninyo akong iboto? Ganun. Pero pagka-open ng bahay, nakasimangot, sorry po. Alis na ko, paglalarawan ni de la Rosa sa kanyang pamamaraan. Ipinapakita nito ang pagiging magaan at malumanay na pamamaraan ng senador sa pakikisalamuha sa mga botante. Hindi may kakaila na ang estilong ito ay may kaugnayan sa malupit na tokhang operations na isinagawa ng nakaraang administrasyon laban sa mga hinihinalang drug personalities. Dahil dito, si de la Rosa, na dating hepe ng Philippine National Police, PNP, ay iniimbestigahan ngayon ng International Criminal Court, ICC, kaugnay ng mga umano'y paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng war on drugs na ipinakilala noong administrasyon ni Duterte. Sa kabila ng kontrobersya ukol sa war on drugs, partikular na ang tokhang operations na itinuturing ng ilang sektor bilang isang marahas na hakbang. Patuloy ang senador sa pagpapakita ng kanyang mga plano sa mga botante. Ang kanyang pag-aproba at paggamit ng estilong ito ay maaaring magdulot ng ibang reaksyon mula sa publiko, na may mga tumutuligsa sa nasabing operasyon at may mga sumusuporta naman. Ang ideya ng door-to-door campaigning na may halong taktika ng tokhang ay isang stratehiya na maaaring magdulot ng iba't ibang reaksyon. Habang may ilang naniniwala na magaan at personal itong pamamaraan ng pangangampanya, may iba ring nag-aalala dahil sa mga isyong kasangkot sa naturang estilo na naging kontrobersyal sa nakaraan. Ang mga pahayag ni Senador Bato de la Rosa ay nagbigay daan sa mga pagninilay tungkol sa paggamit ng mga makapangyarihang estilo ng pangangampanya sa gitna ng mga isyu ng karapatang pantao at mga kaguluhan sa mga nakaraang taon. Sa kabila ng mga isyu at kontrobersya na dulot ng mga operasyong ito, patuloy pa ring isinusulong ni de la Rosa ang kanyang politika at kampanya. Nananatiling tapat sa estilo na alam niyang magagamit upang mapalakas ang kanyang pangalan at makuha ang tiwala ng mga botante.